Una, ano ba tong chika na ibibigay mo? Okay, oo. Ano lang to? Wait. Yesterday kasi I was at Benjarong. We were having lunch. I was having lunch with my friends. No? Okay. And then, in the middle of our lunch, bigla na lang itong isang very good friend ko. Bigla siyang sabi niya, meron daw, this showbiz couple na, alam mo yung sikat tong showbiz couple na to, and then, alam mo yun, yung nakikita talaga sila na, alam mo yun, yung talagang parang happy family. Eh, merong third party. Talaga ba? Yes. Oo. And? Eh, di syempre inano sa amin, dinisclose sa amin kung sino yung third party. Siyempre, nagulat kami lahat. Na parang, what? Alam mo niya, are you serious? Alam mo yung gano'n? Are you sure about that? And apparently, this friend of mine kasi, she's very well connected, So, a friend of hers, sinabihan. And yung insider na nagsabi nitong news na ito, dito sa kaibigan niya, kilala sa industriya ng showbiz. As in kilala, mga ka-level ni na Christy Fermin ito. Oo. Pero sabihin mo kung sino yung couple. Kasi sabihin mo kung sino yung couple, di ba? Hindi muna. Kasi nga hindi pa nahagip ni na Christy Fermin at OG Diaz ito. Hindi pa nila nabablind item or whatsoever. Wala pa. As in, I'm actually surprised na hindi pa nila nahahagip. Sabihin mo na sa akin, dalawa lang naman tayo dito. Wala naman na ibang dyan eh. Oo, hindi ko siya pwede sabihin. Siguro, kapag ka meron ng medyo pahapyaw-hapyaw about it, siguro that's a time that I'm going to really tell kung sino tong showbiz couple na to, no? Meantime, bibili muna ako ng pala. Bakit? I'm going to dig deeper into it. Ewan ko sa'yo. Teka lang, di ba itong Benjarong, alam ko nasa, Dusit to di ba? Yes, Dusit Hotel. And, alam ko, ang kumakain dito, mga sosyal. At syempre kasama mo so mga sosyal to. So, ang ibig mong sabihin, hindi lang pala sa mga kanto-kanto ng barangay nangyayari ang chismisan. Nangyayari din dyan. Ay, mas madalas sa hotel. So, ibig sabihin, kung social tong mga taong to, yung source nito talagang di ba? Kasi it's not naman na para pag-usapan nila kung hindi naman di ba? Oo. Juicy yung... But ito kasing friend ko na to, this good friend of mine, laging tagapaghatid to ng balita sa amin. And talaga, ang mga balitang binibigay nito sa amin, talagang 99.9% talaga. Grabe. Oo, nauunahan talaga niya lagi yung social media and everything. OMG. Oo, but I don't want it to come from us na tayo yung mag-uuna. Kumbaga, antayin natin na mahagip ni ng mga queen of chismis. So, parang ang mangyayari, alam mo kasi habang sinasabi mo yun, nag-iisip ako kung ano yung ko eh. Inano na yung ulo eh, no? Kung ano yung tatambnil ko. So, parang ang mangyayari, may blind item na tayo ngayon. Oo, may blind item muna tayo ngayon. Pero alam mo, ko, parang medyo iniisip ko kung sino yung source eh. Oh, nako, it's a very, yung insider from showbiz, a very reliable. Ano ba to? Like siya ay nandun siya sa kumbaga nasa epitome siya ng chismosa. Teka, Butch Francisco. Kilala mo ba si Butch? Oo. So, taga, ba to? Kapuso, kapatid, o kapamilya? Basta letter K. Si Corina? Letter K, parehong K yun, yung tatlo. Mag-isip na lang kayo. Ano ba yan? Hindi, sige, ganito na lang. Magaling ako sa hulaan eh. Mapapaamin kita ngayong gabi. Ang pinahulaan natin yung yung kung sino yung source ng chismis. Oo, actually, hindi ako interesado dun sa kasi syempre, kaibigan mo, di ba? So, sino kaya itong source ng kaibigan mo? Teka, nakikita ba to sa TV? Oo. Teka, para tayong Pinoy henyo May may hangover pa tayo ng TVJ. Oo nga, TVJ Teka, marami naman sa TV. Okay. Uso yung vlogging, di ba? May YouTube channel ba to? Oo. Teka, parang lalong humirap kasi marami rin sa Ngayon pa naman, ang dami kong fina-follow. Teka.
Kainis. Babae ba ito? Pwede. Masisira ako doon sa sagot. Pwede. Bakit pwede? Pwede kasing girl. Sabihin mo na kasi. Para wala nang blind items. Sige na. Hindi. Ano ba yan? Anuhin muna natin. Antayin muna natin na ito ay maglinger itong anong to. Oo. Ay, okay. So, bali ang mangyayari niyan, hulaan nyo. Hulaan natin kung sino to. I-comment nyo nga kung sino yung hula ninyo. May pa-prize ako. May pa-prize ka. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yung prize na yan. Parang sasali ako dyan sa prize na yan. So, hulaan po ninyo. I-comment po ninyo sa baba kung sino tong aming blind item. Kasi ako clueless din ako eh. Kung sino to. May hinanda akong ngayon, chika. So, pinag-uusapan ngayon. Annabel Rama. At ang daddy ni Sara Labati. Well, anyway, ang kwento ko kasi sa'yo ngayon, di ba, ito nga, hindi pa nakaka-move on yung mga Filipinos, yung mga kababayan natin, sa hiwalayang Catherine at Daniel Padilla. Ito na naman. Parang, hindi ko pa confirmed parang hiwalay na daw ata itong si Richard Gutierrez at saka si Sara Labati. Okay. Oo. So, anyway, kasi wala pang nagsasalita dun sa dalawa. Di ba? Kaya lang, may mga post ang parents ng dalawa. Ang mga parentals. Oo. So, itong ako talaga ngayon ang bumabangka, no? Okay. So, itong si Annabel Rama, parang meron siyang interview sa Cosmopolitan. Ang sabi niya doon, itong si Dodong, si Richard. Itong si Richard ay sa kanya na nga umuuwi. Sa bahay na niya umuuwi. Okay. Oo, yun. So, syempre, yung mga tao iniisip, di ba? Nahiwalay na. Yeah. Okay, how about the kids? Ang sabi kasi ni Annabel, kasama ni Richard. Yung mga bata? Yung mga bata, okay. Oo. Pero alam mo, bago nangyari yan, naglalabas kasi ng mga videos tong tsaka photos si Sara Labati na, alam mo yon, she's with her family, including the kids, na nasa bakasyon sila. Wala nga doon si Richard. Bakit naman busy sa taping? Paano mo naman i-explain to? Nag-birthday si Madam Annabel Rama, wala si Sara. Baka naman busy with her family. Yun lang, kasi nga umuwi dito sa Pilipinas. Bigyan po natin ng benefit of the doubt, hindi po ba? Pero i-consider na ba natin na parang inisplok na ni Madam Annabel dun sa niya sa Cosmopolitan? Well, that we don't know. Pero ewan ko. Pero kasi ito, I guess it has to come from both parties na si Richard and si Sara. They should confirm because it's their relationship. Sila yung involved dyan I mean, di ba? Yeah. Ngayon, itong si Sara kasi, meron siyang gagawing, I think it's a drama sa Channel 5. So, syempre, mga kapatid nating Marites, tinanong siya ngayon about nga yung sa status ng relationship nila. No comment naman siya. But, she wants to be called, pa rin, Sara Labati Gutierrez. O baka naman kasi okay pa naman the relationship because the fact that she still wants to be called that. So, ibig sabihin, okay pa sila. Pero Oscar, hindi ba pwedeng isipin din na since si Sara hindi nag-work yan di ba? Pero ngayon, magkakaroon na siya ng TV program. So, kailangan lang ng ingay? Hindi, ang ibig ko sabihin, isn't it a sign na alam mo yun, talagang wala na sila kasi she's doing things on her own na. Parang napaka naman natin, judgmental na natin dyan. Porque nagkaroon lang ng project, alam mo yun, kailangan ng pera to sustain herself. Well, anyway, yun nga, hindi rin naman natin alam. Pero, ito nga, nag-post yung dad ni Sara. So, ito yung sinabi ni Daddy O. Enjoying every moment with family. The convoy keep going and don't mind dogs barking. Who let the dogs out?
Ito ngayon. So, okay. Ang sabi ng ating mga netizens, itong pinariringgan daw dito ay si Annabel Rama. Kasi maganon, madada. Siya kasi yung nagsasalita nga. Okay. Kasi ito, may sasabihin pa ako sa'yo. Maputol kita. Sabi kasi ni sa ating dalawa lang to, huwag mo yung pagsasabi ha. Wala naman makikinig. Wala naman. Dalawa lang naman tayo. Oo naman. Chikahan lang to. Go. Sabi niyang ganyan, si Dodong nga daw, si Richard, nagtatrabaho, yung isa, nagwawaldas. Di ba? Pero at least even, di ba? Merong nagtatrabaho, may tagawaldas. Hindi, ako naman ang nasa isip. Sige, ano? Ang iniisip ko doon, buti may winawaldas. Correct. Oo, mahirap yung walang winawaldas, pero nagwawaldas, hindi ba? Yeah. Di ba, parang naanuhan ko na si Sarah and si Richard, they're also into their 11th year. Oo. Oh my God! Sikat niyan, 11 years din, di ba? So, meron bang something sa 11? Or it's just a coincidence na talagang both of them 11 years na. Nako, alam mo, yung 11 pa naman, kasi birthday ko November, di ba? Ako din. Ay, oo nga pala. Parehas tayo 11. Oo, kaya pareho tayo ng ugali, no? Hindi. So, what's with 11? My gosh. Tignan nga natin, revisahin natin ang mga relasyon na papunta na sa 11 years, mga 10 and a half years, di ba? Tignan natin, baka kailangan taningan na. Oh my. Hindi naman. Wag naman. Pero, what a coincidence naman. Oo nga, no? What a coincidence. Di ba? Yeah. So, parang gusto ko na lang i-end dito. So, ayun lang po for today. And maraming salamat po. Bye!